Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, naway pakisamahan ninyo akong basahin ang Book of Acts we are now in chapter 10. But before that, we will read first the reminders of God written in 1 Corinthians chapter 14 verse 37. If any man think himself to be as a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawangutos ng Panginoon. Now, in Matthew chapter 22, verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. At sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. This is the first and great commandment. Ito ang dakila at pangunang utos. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. On these two commandments hang all the law and the prophets. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. And we have to read the book of Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and the spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. And in Isaiah chapter 55 verse 11, So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Now we will proceed to the book of Acts, chapter 10, verse 24. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. At naway makita mo at mamalas ang salita ng Diyos na nakasulat sa Galatians chapter 6 verse 10. And tomorrow, after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends. At nang kinabukasan, nagsipasok sila sa Caesarea at sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. But Peter
took him up, saying, "Stand up, I myself also am a man." Katapat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." And as he talked with him, he went in and found many that were come together. At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya ay pumasok siya at kanyang naratnan ng maraming nangagkakatipon. And he said unto them, "You know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God hath shewed me that I should not call any man common or unclean." At sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. Therefore came I unto you without gainsaying. As soon as I was sent for, I asked therefore for what intent ye have sent for me." Dahil din dito, naparito akong hindi tumutol ng anuman nang ako'y pasundo. Itinanong ko nga kung sa anong kadahilanan ipinasundo ninyo ako. And Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour, and at the 9th hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. At sinabi ni Cornelio, "May 4 ng araw hanggang sa oras na ito na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko. At narito, tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananabit na nagniningning and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God." At sinabi, "Cornelio, tininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay inaalaala sa paningin ng Diyos. Send therefore to Joppa and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of one Simon a tanner by the seaside, who, when he cometh, shall speak unto thee." Magsugo ka nga sa Joppe at ipatawag mo si Simon na pinamagatang Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simong nang luluto ng balat na nasa tabi ng dagat. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now, therefore, are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God. Pagdakangay, nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo at naparito ka. Ngayon ngay, kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo ay pinag-utos ng Panginoon. Then Peter opened his mouth and said, Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Kundi, sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, is Lord of all. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa magitan ni Hesus Kristo. Siya ay Panginoon ng lahat. That word, I say, ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee,
after the baptism which John preached. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Sa makatuwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hang on a tree. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya ibinitin sa isang punong kahoy. Him God raised up the third day and shewed him openly. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatuwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. At sa amin, ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksiyahan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. To him give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Remission of sins. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hentil ang kaloob na Espiritu Santo. For they heard them speak with thanks and magnify God. Then answered Peter, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro, Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well? Which have received the Holy Ghost as well as we? Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ng tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayoy, kanilang ipinamanik sa kanya na matirang mga ilang araw. Thanks be to God. To God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. God bless you more. Good day and
nawa ay mag-subscribe ka, like, share, and comment na rin po. Thanks be to God be all the glory and praise. Good day.